Hello po sa inyo, Miss Terry. Ako nga po pala si Romeo. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung karanasan namin ng konduktor ko na si Gilbert. Ang totoo po niyan ay siya lang po ang nagpilit sa akin na ibahagi ang kwento pong ito. Hindi po kasi siya marunong gumamit ng email. Nalaman ko lang din po ang channel ninyo dahil din po kay Gilbert. Mahilig kasi siyang makinig ng mga katatakutan. Driver po ako ng isang provincial bus. Sa katunayan po niyan ay marami na po akong bus company na napasukan. Pero meron pong isang biyahe sa amin ang hinding-hindi namin malilimutan. Manila to Bicol ang biyahe namin sa bus, Miss Terry. Mag-uundas po noon, kaya October 29 pa lang po ay sobrang dagsana yung mga pasahero sa terminal. Mga pasado alas 8 na ng gabi kami umalis sa terminal dahil saglit lang ay puno agad kami. Yung iba nga po ay sumasakay na kahit tayuan na. Sa bus po, lalo na pa Bicol, ay dapat po dalawa ang driver para maiwasan ang pagkaantok. Ako po yung nakatoka na susunod na mag-drive, kaya umidli po muna ako. Mga bandang alas 2 na nung gisingin ako ni Gilbert para sa susunod na stopover daw ay magpapalit na kami ng karelyebo ko sa Manibela. Habang kumakain kaming tatlo, ako, si Gilbert at yung kapalitan ko na si Arman, ay nagsalita si Gilbert. May sasabihin ata sa'yo si Kuya Arman, Kuya Romeo. Ano naman yun? Kung pwede lang sana, magpaiwan na ako dito. Total, magpapalit na din naman tayo ng pwesto, di ba? Kung pwede lang sana. Bakit ka naman magpapaiwan dito? Baka malaman ng company natin. Romeo, manganganak na kasi si Mrs. Kailangan kong makabalik ng Manila. Naisip ko, sumakay na lang ako ng bus na dadaan dito, papuntang Cubao. Kung okay lang, wag mo na sanang ipaalam dun sa boss natin, oh. Ganun ba? Basta sa ating tatlo lang yan, ha? Okay lang naman talaga sa akin. Nakatulog naman ako ng maayos kanina. Huwag lang sanang may makaalam dahil alam mo na, lago tayong tatlo dyan. Sabi ko na sa'yo, Kuya Arman mabait tong si Kuya Romeo. Salamat naintindihan niyo ako. Oo naman. O sige, balitaan mo na lang kami. Congrats nga pala, ha. Nagpaiwan na nga si Arman doon at nag-antay na siya ng bus pabalik sa Maynila. Habang kami ay inabisuhan na namin yung pasahero na sumakay na at malapit na kaming umalis. Mga bandang alas 3 na ng madaling araw, kalalagpas pa lang namin ng Andaya nang lumapit si Gilbert sa akin at may binulong. Kuya, may bago pala tayong pasahero? Oh, ayaw mo ba nun? Saan sila sumakay? Sa stopover ba natin? Malamang kuya. 3 sila Bakit pabulong ka yata kung magsalita? Nanghihinala ka ba na hold upper sila? Hindi kuya. Mas malala pa dun. Doon ay nagtaka na ako sa kinikilos ni Gilbert. Sa totoo lang po, ay hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin sa akin. Dagdag pa noon na hindi kami magkaintindihan dahil sa dami na rin ng potholes o yung mga butas sa kalsada, kaya panay alog ng bus. Sinilip ko yung loob ng bus mula sa rear view mirror ko,
Kita ko naman na tulog na halos ang lahat. Gilbert, nasaan na dyan yung tatlong sinasabi mo? Huwag kang titingin kuya ha. Isa sa may likod natin, mga pangatlong upuan. Tapos yung dalawa, nasa likod. Oh, ano namang problema sa kanila? Tsaka bakit parang pawis na pawis ka dyan? Kuya Romeo, ang tatlong yan, aswang. Saglit akong natahimik sa sinabi niya sa akin, Mystery. Ha? Paano mo naman nalaman yun? Dahil dito kuya. May inilabas siyang kwintas na may maliit na boteng nakasabit dito at may laman itong kung anong tubig o likido. Oh, ano naman yan? Anong mayroon dyan at para masabi mo na aswang yung mga yan? Bigay ito sa akin ng tiyuhin kong albularyo. Langis ito at kumukulo ito kapag may malapit na aswang sa tabi ko. Kanina, naramdaman kong kumulo ito nung sinisingil ko silang tatlo. Seryoso ka ba dyan sa binibintang mo? Oo kuya, at napansin kong alam na nila na alam ko yung pagkatao nila. Naramdaman ko yun nung ngumiti sa akin yung isa habang nagbabayad ito. Nagsalita siya na maganda daw itong nakasabit sa leeg ko. Kita ko ang takot sa mukha ni Gilbert, Mystery. Ako naman ay kinabahan na din. Pero ayokong mawala ang focus ko sa kalsada. Naisip ko pa naman na ilang araw na lang ay undas na. Hanggang sa biglang may sumabog sa gilid ng bus. Kaya nagulat at nagsigawan ang lahat ng pasahero. Tumingin ako sa salamin para tingnan ng mga pasahero kung nasa maayos lang ba sila. Pero tumindig ang balahibo ko nung makita kong nakangiti sa akin yung isang lalaki na itinuro ni Gilbert sa akin. Parang alam na niya yung mangyayari. Nagsitayuan yung ibang pasaherong lalaki at nagtanong kung ano ba ang nangyari. Sinabihan na lang namin silang umupo muna at bababa na lang kami ng konduktor ko. Binuksan namin yung pinto at tinignan namin kung ano yung naging problema. Wasak ang gulong namin sa likod, Mystery. Siguro ay sa tindi ng pagkakalubak namin dahil sa mga potholes. Matatagalan kami bago namin mapalitan itong gulong since dalawa lang naman kami ni Gilbert. Kaya bumalik kami sa loob ng bus at sinabi namin sa mga pasahero na ililipat na lang namin sila sa susunod na bus na dadaan. Total, hindi na naman ganoon kadami ang mga sakay namin. Habang nag-aantay kami ng dadaan na bus, ay hindi namin pinapatay yung makina at aircon para hindi na din sila magsilabasan. Nasa unahan kami ni Gilbert at nag-uusap. Nang yung isang lalaki ay pumunta sa may pinto ng bus at nagmamasid sa paligid. Narinig namin itong nagsalita. Sobrang dilim na pala dito. Nakakatakot. Mag-uundas pa naman ngayon, di ba? Sabay tingin nito sa amin na may nakakalokong tawa. Lumingon sa akin si Gilbert at pinakita niya sa akin yung bote ng kwintas niya. At kumukulo nga to ito, Mystery. Hudyat na may aswang sa tabi niya. Hindi namin alam kung sasabihin ba namin sa ibang pasahero o hindi. Baka kasi magpanik ang iba at mahirap na din. Hindi din naman namin pwedeng sabihin na ebidensya yung langis sa bote. Nagkagulatan na lang kami nang may bumusina sa likod namin. Yun na pala yung bus na hinihintay namin. Agad nagtayuan ang mga pasahero
at nagkuwaan na din sila ng kanilang mga gamit. Binuksan namin yung pinto para alalayan sila sa paglipat ng bus. Tinitingnan naming dalawa ni Gilbert yung tatlo at parang wala silang interes na tumayo sa kanilang upuan. Nang makalabas na yung lahat ng pasahero maliban sa tatlo, ay lumipat ang mga ito ng upuan sa likod ng driver's seat habang yung dalawa umupo sa may pinto. Nilakasan ko na ang loob ko at nagsalita ako. Mga boss, lipat na kayo ng bus at gagawin pa po namin ito. Flat na yung gulong oh. Nagkatinginan na lang kami ni Gilbert nang sumagot yung isang lalaki. Hihintayin na lang naming maayos nyo yung gulong. Hindi naman kami nagmamadali eh. Ay nako, wag na sir. Saka dapat ho lahat ng pasahero talagang makalipat sa kabila. Pinipilit ko na ito, Mystery, para lumipat na talaga sila sa kabilang bus. Dito na nga lang kami. Total, alam niyo na kung ano kami, di ba? Nakita kong nagbago ang aura ng mukha niya, Mystery. Humawak siya sa handrail ng bus. Kita ko na nayupi niya yung bakal gamit lamang ang kamay niya. Bumaba yung konduktor sa kabilang bus at papunta ito sa amin. Sabihin nyo dyan sa lalaking lalapit dito na hindi kami sasakay at dito lang kami. Mag-ingat kayo sa sasabihin nyo. Napalunok na lang ako ng laway sa takot, Mystery. Lumabas na ako ng pinto ng bus upang salubungin yung isang konduktor para sabihin na yung tatlong lalaki ay tutulong sa amin sa pag-ayos ng gulong kahit dahilan lamang ito. Agad namang naniwala yung konduktor at umalis na din agad. Sa totoo lang, Mystery, gusto ko nang habulin yung bus para sumakay na lang at iligtas yung sarili ko. Pero naisip ko si Gilbert na naiwan sa loob. Dasal ako ng dasal na sana iligtas kami. Pinalabas ko si Gilbert ng bus para kumpunihin na namin yung gulong. Naibigay na din kasi sa amin ng konduktor yung ibang gamit na kailangan namin sa pag-aayos ng gulong. Hindi naman lumalabas ng bus yung tatlo, Mystery. Nandoon lamang sila sa loob. Kami naman ni Gilbert ay takot na habang nag-aayos ng gulong. Kuya, tumakbo na kaya tayo? Saan naman tayo pupunta? Sa sobrang dilim dito at mapuno, masusundan din nila tayo. Baka kainin lang nila tayo. Walang makakaalam nun, kuya. Hanggang sa may narinig kaming mga alulong galing sa loob ng mapunong nasa likod namin. Parami ng parami at umaalulong at parang palapit ng palapit ang mga ito. Kuya, narinig mo ba yun? Baka mga kasamahan na nila yan ah. Nagtawag na sila. Sa mga alulong na narinig namin, sino ba naman ang hindi manginginig sa takot? Kaya naiintindihan ko talaga si Gilbert. Kahit ako, hindi ko na maayos yung trabaho na ginagawa ko. Pinilit ko na lang talaga, Mystery. Dahil sa mga oras na yun lang ang magagawa ko. Nang matapos na kami sa pagkukumpuni ng gulong, ay binigay ko na yung malaking katala na ginagamit namin sa pagtanggal ng gulong upang may maipamalo siya. Ako naman ay humawak ng mahabang tubo. Naririnig namin na may mga naglalakad sa damuhan. Marami ito, Mystery. Kaya sinabihan ko si Gilbert na pumasok na sa loob ng bus. Pagdating namin sa pinto ay bumungad sa amin yung lalaki at nagtatanong kung naayos na daw ba namin ito. Napatango na lang kami, dala ng takot at kaba naming dalawa.
Kinalabit ako ni Gilbert upang ituro na wala na yung dalawang lalaki sa loob. Sa isip-isip namin ay nag-ibang anyo na yung dalawa at baka sila yung umaalulong na papalapit sa amin. Pinapasok kami ng lalaki at sinabing hahanapin na lang niya yung dalawa niyang kasama. Sinarado agad namin yung pinto at agad kong in-start yung bus. Pagbukas ko ng ilaw ay may isang tao ang naglalakad sa gitna ng kalsada. Papalapit ito sa amin at unti-unting nagbabago yung itsura niya hanggang sa lumakad na ito na parang aso. Tumakbo ito ng mabilis at akmang bubungguin yung bus. Sumigaw si Gilbert na umalis na at paandarin ko na daw at bungguin ko na lang daw yung aswang. Hanggang sa hindi namin inaasahan, may sumulpot na isang kauri niya at sinunggaban nito yung aswang na papalapit sa amin. Nawala ito at napunta sa mapunong lugar. Hindi na ako nag-isip pa. Pinaandar ko na yung bus para makalayo. Pero may kumakatok sa pintuan ng bus. Yung tatlong lalaki at kita namin sa itsura nito ang dami ng lupa sa katawan. Pinakita sa akin ni Gilbert yung langis niya at halos umapaw ito sa pagkulo. Pilit na pinapabuksan ng lalaki ang pinto pero si Gilbert ay gusto nang umalis na kami. Hindi ko alam, Miss Terry, kung ano yung nangyari sa akin pero binuksan ko pa rin yung pinto. Kaya agad pumasok yung tatlo at mukhang hingal na hingal ang mga ito. Saka ko na pinaandar ang bus at hinarurot ko na. Nagsalita yung lalaki at nagpasalamat sa amin. Dito ay nagpaliwanag siya na totoong aswang sila. Pero may dalawang pamilya daw sila. Yung kanina daw na nakita namin at yung mga umaalulong ay mga pinsan nila. Mula daw yon sa lahi ng tiyo nila na hanggang ngayon ay tao pa din ang kinakain. Tuwing undas daw ay sinusubukan daw ng mga itong mangbiktima ng mga pasahero sa bus. Kaya upang mapigilan nila yung ginagawa ng mga pinsan niya ay sumasakay sila sa bus upang bantayan ang mga pasahero. Kanina, yung isang bus daw ay nandun na yung mga kasama nila kaya hindi na sila lumipat pa. Inisip daw nila na kaming dalawa na lang ang maiiwan kaya baka pagfiestahan kami. Hindi kami makapaniwala sa narinig namin ni Gilbert. Ang buong akala namin ay mabibiktima kami ng aswang. Yun pala ay sila pa mismo yung nagligtas sa amin. Buti na lang hindi nila kami iniwan. Bumaba na din sila agad ng mag-uumaga na, Miss Terry. Laking pasasalamat talaga namin sa tatlong lalaki na hindi na nagpakilala pa sa amin. Kaya mula noon ay nagdadala na kami ng asin at buntot pagi. Hindi na namin nakitang muli yung tatlo pagkatapos ng pangyayaring yun, Miss Terry. Nabasag naman ni Gilbert yung langis na binigay sa kanya ng tiyo niyang albularyo nang maaksidente siya sa motor. Hindi na siya ulit nakakuha pa nito dahil namatay na yung tiyo niya. Kaya ngayon, hindi na namin malalaman kung may aswang ba kaming sakay o wala. Hanggang dito na lamang po, Miss Terry. At sana po, mag-ingat din kayong lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming storya. Maaari po kayong magpadala ng inyong sariling
kwentong kababalaghan sa Misteryo sa Dilim TV@gmail.com. Malaking bagay rin po kung kayo ay makakapag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling Misteryo sa Dilim.